the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. Verse 36. I have done this to both lions and bears. Bear, kumakayo yun, di ba? Yung mataba mga lang na klase ko, takot ka rin. Bear pa kaya. Hello? At sabi niya, I'll do this to the pagan Philistine too, for he has defiled the armies of the living God. Grabe yung pag-ibig ni David sa Diyos. Alam niyo, what will encourage you to move on ay yung mga experience mo in the past kung saan tinulungan ka ng Diyos. Alam mo, wala kang dapat isipin kundi yung problema parating sa'yo, kundi isipin mo yung mga problema na pagtagumpayan mo at kung paano ang Diyos may ginawa sa buhay mo. Kung noon pinagaling ka ng Diyos, kung noon pinagbayad ka ng tuition fee, di ba minsan nasabihin mo, baka hindi na ako makaabot ng first year. Third year ka na nga ngayon eh. Hello? Can you not see the goodness of God? Alam niyo may isang youth o isang kabataan or student na naman natin sa kuya. Diba? Ang ganoon yan eh. Kuya, hindi na ako mag-aaral next sem. Kasi wala kaming pera. Alam, hindi ako humihingi. Kasi alam ko, pag anak ka ng Lord, lahat ng ipinano na sa buhay mo, walang makakahadlang dyan. Walang sino man ang pwedeng maghinto o magnakaw ng future mo na inihanda ng Diyos para sa'yo. Kaya kung sa isip mo, manda ka, makikita mo, aabot ka ng 4th year na graduate ka. According to your faith, may 5th year pa kayo. Huwag naman sana magka 6th year pa, hindi na sa inyo. Amen? You see, think on the past victories that God has done in your life. And I'm telling you, matindi ang pagpapalang darating sa'yo. Are you still there? You see, whatever you think comes into reality. So, kung ang mga iniisip mo ay mga bagay na negative, yun ang mangyayari sa'yo. Hello? Tignan mo ngayon, evaluate mo ang sarili mo. Kanina, itong buong araw na to, gaano kadaming negative things ang pumasok sa isip mo? Baka kung negative, wala positive eh. Hello? But alam niyo ba, whatever is in your mind, whatever is processed in your mind will come out to your mouth. Will be seen in your life. Amen? Kaya dapat isipin mo yung mga bagay na magaganda. Isipin mo yung mga bagay na mabubuti. At ang lagi mo ilagay sa isip, aba, may parating na, may gagawin si Lord. Ito na, I can feel it. Amen? I can see it. Amen? Kaysa iniisip mo yung problema mo, lalo ka lang bagsak. Ang mangyari, hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog. You see, diba, when we have problems, the tendency is we become hopeless. Diba? We become weak, and we become less productive. At kung magtatagal ka doon, ikaw ang talo. Kaya dapat umalis ka doon. Ang isipin mo, ang ilagay mo sa isip mo, ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. At kung nagawa na noon, kaya pa rin yan gawin hanggang ngayon. Amen? Number 3, bibilisan ko na. Ito na, ito na! Bibilisan din! Think on God's promises. Sino dito may promise na tanggap sa Lord? Alam mo, huwag kang mag-hiyay kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Imposible may promise ka na hindi ka nagbabasa ng Bible. Kuya, sinabi ko sa akin, okay, sige, forgiven. Pwede natin yun. Okay, o sa pinanghawakan mo, amen? Pero mas maganda yung ni-reveal talaga ng Lord sa'yo. Now, may bababasa ako. 2 verse ito, pero isa-isahin natin yung 2 verse. Okay na ba yun sa inyo? Okay na ba yun sa inyo? The first verse. Pakibasa ka ng malakas. 1, 2, 3, go.
bless you as He promised. Intindihin natin ito maigi ha. Pag ang tao ang nagpangako, napapako. Pero si Lord, tandaan niyo to, heaven and earth may pass away, but His word shall remain. Whatever He has promised shall come to pass. Ang sinabi dyan, the Lord, your God, my God, will bless. Bakit sinabi ng bang sa health mo lang? Sinabi bang sa pag-aaral mo lang? Anak, sa pag-aaral lang ha? Kasi kamusta budget ko ngayon? Bakit sinabi man ng Lord si anak, yung pamilya mo, pagkain nyo lang kaya kong ibigay? Kasi yung kabila matakaw. Yung isang pamilya doon, yung Estera family, kaya doon. Isang inasang siyang na rice, hindi na. Okay? Kaya medyo magtipid-tipid muna tayo, anak. Bakit sinabi man ng Lord na gano'n? Alam mo, kahit ikaw, ang ubusin mo isang kaldero, walang problema sa Lord. Listen to me. The Lord your God will bless you in all aspects of your life. Sino dito handang tumanggap ng pagpapala sa pinansa? Alam nyo, dito niya, sabi natin, you will lend. Kung dati, ikaw utang ng utang. Friend. Friend. Utang ka? Alam mo, walang away umutang sa akin. Eh, yung isang araw, na-receive mo to sa Lord. Friend, mabayaran ko lang ang utang ko sa'yo. Simula nung 2010 hanggang 2012. Pero ito mas matindi. Ikaw mas matindi. Friend, yung Amerikano ko sa'yo, kunin mo. Half yan ang utang ko sa'yo. Amen? Ako na ang bibigay sa'yo ngayon kasi blessed na ako. Pero naman sabi, you will lend money to many nations but will never need to borrow. Come on. Ngayon pang hawakan mo to. Simula ngayong araw na to, hindi ka na never ka na nangungutang. Ikaw na. Ikaw na magpapautang. Lord, patawarin mo kami mukhang pera po. Kay Joga, ang sabi ng Bible, the love of the money is the root of evil. Hindi money, but too much love. Amen? Too much love will kill you. Tandaan niya. Pero sabi ng Lord, lahat ng nasa loob ngayon, mapera na. Sige, ay natural. Paano mo nagpapautang kung wala kang pera? Diba? Alam mo magpautang ka na kulang ka. Simula ngayon, ikaw na ang magbibigay, ikaw ang gagamitin ng Diyos na magbigay, hindi na yung mga dati mong inuutangan. And even like this, magugulat ang lahat ng kasambahay mo. Ati, bakit ang daming bago lagi sa bahay na yan? Bagong TV, bagong rep. Bakit may aircon dati? Wala pang takip, ngayon may aircon na. Hello, may rice cooker, lahat ko meron sa kanya. Asama, Kim, matakuin na lahat naman. Di ba gano'n naman ang isip ng mga tao? Amen? Pero alam nyo ngayon, the Lord is just blessing in my heart. Hindi lang need mo ang ibibigay ng Diyos, kundi lahat ng Diyos na! Come on, give the best offering to the Lord. Come on, listen to me. Ang mundo sa labas, lagi nilang sinasabi, mahirap na ang buhay ngayon. Ang mundo sa labas, lagi nilang sinasabi, iba na ang oras ngayon dahil
Amen. Pero malinaw ang pangako ng Diyos at malinaw ang sinasabi ng Diyos na lahat na nagmamahal sa Kanya, lahat ng nasa Kanya, kailanman hindi magkukulang. Kailanman hindi mawawala. Ako maniwala kayo sa akin for the whole week. Simulan tinuro ko yung impossible is nothing. Diretso yan. Hindi tumigil ang blessing sa akin. Ito listen to me. Bigyan ko na example. May pinuntahan akong birthday. Ito totoo lang, ayaw ko magpunta kasi medyo masama ang pakilang. Pero nagpunta ako. Kasi I claim, impossible is nothing, I'm healed. Saan ka nakakita? Siya nag-birthday, ikaw ang binigyan ng pera. Sabi ko, tita, naku, sige po, dahil gawa na ito, chika. Tapos bigla may inabot siyang pasensya na po kasi wala akong regalo. Kasama na naman sa akin, ako may regalo ako sa'yo. Pagtingin ko, mababa naman siguro ito. Siguro 100. Diba? Pero hindi ko, alam ko, kaya mo itong padangin. Okay? Nung binuksan ko, alam mo magkano? 1,000 pesos. Kasi ito pa mas magindi. Nung pag-uwi ko ulit, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Pag-uwi namin, ako nang sumusumo sa pagkain kasi isa ka lang nakita, lunch namin, bongga na ng hain. Merienda, hain na naman, iba na naman po tayo. Hindi ko na po kaya. Nung gabi na yun, naglalakad ako pa uwi, may nag-text sa akin, halika dito. Kumain tayo ulit. Sabi ko, ibigay mo na sa iba, hindi ko na kaya. Tapos meron ba yung Sunday, as in, every day, ang hindi nawala pagkain. Kasi pinatataba ako ng Lord, amen? Kaya sa sabi talagang pumapayat ako, naaawa daw sila sa akin, gabi-gabi na, ganyan. Pero okay lang, si Lord hindi ka papabayaan. Amen? Tapos yun nga, yun ko sa inyo kanina, may isang babae sa church namin, tagal namin hindi nagkita. Sabi niya, miss na daw niya ako. Kasabi niya, tara, labas tayo, kumain tayo. Sabi ko, sandali lang po ako. Kasi hindi pwede. So, lumabas kami, kumain kami. Tapos sabi niya, limang na kami, uwi na po ako, alas kailan ko na po umuwi. Sabi niya, alam mo, sinasabi ng Lord sa akin,